Ang Pilipinas ay isang bansang may mahabang kasaysayan. Ito ay kolonisado at sinakop ng mga Espanyol sa loob ng 333 taon. Sa isang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal, ang pangbansang bayani ng bansa, na ipinamagatang Noli Me Tangere, na ipakita rito ang mga masasakit na karanasan mula sa kawalang katarungan, panliligalig at katiwalian sa pamahalaan. Isa sa mga nakaranas sa lahat ng mga katiwalian ng mga Espanyol ay ang pamilya nila Sisa, Crispin at Basilio. Si Crispin at Basilio ay mga sakristan sa simbahan. Palagi nilang nararanasan ang mga pananakit ng kura at ibang mga tauhan sa simbahan. Subalit wala silang magawa dahil sa kahirapan. Samantala, ang kanilang ina na si Sisa ay walang kaalam-alam sa lahat ng mga nangyayari sa kanila sa simbahan. Sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na nahingi niya kay Piloso Potasio. Nako, sigurado akong magugustuhan to ng mga anak ko. Takam na takam dito si Basilio at Crispin. Nagugutom ako, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo ah. Natikman nga. Para sa mga bata yan. Akin na nga yung alak ko. Naglalasin ka na naman ng Pedro? Ha? Wala kang pakialam. Aalis na ako. Hindi mo man lang ba hihintayin ng mga anak natin? Ang alam ko'y si Sweldo si Basilio ngayon. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo lamang ako ng isang reales. Sige na. Baka mahuli pa ako sa sultada ng aking pinali. Wala nang nagawa pa si Sisa. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at itiniis ang kanyang gutom. Dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Pagluluto ko na lang ng bago ang mga anak ko. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Nang! Ang anak, Basilio! Sus Maria Josep! Basilio! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Hindi, pasok ka dito. Huwag kayong mag-alala, Inang. Tumakas po ako sa kumbento. Si Crispin, naiwan po siya doon. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat naman sa Diyos kung ganun. At ikaw, bakit ka duguan, ha? Ano bang nangyari sa'yo? Tumakas po sa kumbento, Inay.
bawal akong lumabas ng alas 10 na gabi. Nahuli po ako ng mga Guardia Civil at pinaputukan po ko ng isang pulo. At tinamaan po ang aking noo. Walang hiya talaga yung mga gwardyang sibiliyan. Mga wala silang puso. Halika anak, punutin natin ang mga sugat mo. Halika. Halika ka dyan. Diyan ka muna, may kukunin mo. Ano, masakit ba dito, ha? Pasensya ka na anak at tawilis na lamang ang natitira sa ating pagkain. Sa katunayan ay nagluto ako ng masarap na ulam ulit. Inubos ng iyong ama. Ipagpaumalin mo na lamang siya. Sinaktan ka po ba na ino? Ha? Huwag ka nang mag-alala. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Si Crispin, bakit hindi siya makakauwi ngayong gabi? Pinarusahan ko siya sa Christian Mayor na dahil nagnakaw ng 2 unsang ginto. At hindi siya papauwi hanggat hindi niya po isa sa uli yung nakaw ng ginto. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Huwag kang mag-alala. Bukas pupunta ako sa simbahan at magdadala ako ng gulay sa pura. At hihilingin ko ang kalayaan ng iyong kapatid. Kumain ka na. Halika anak. Higa ka na dito. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umuukil-kil sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Crispin! Anong problema? Ano nangyari anak? Anong problema? Ina, ayaw ko po rin sa Christian Elay. Sabihin niya na po sa Crispin bukas at tuluyan ko ng sahod ko. Bakit? Ano nangyari ha? Sige na ina, mag-iusap na po kayo doon para natanggapin ako bilang pagkapastor ng rayo. At paaralan niyo po si Crispin. Hindi pinastasyo. Sige na po ina. Sige na, tumakan ka na ha? Sa mga oras na ito ay walang kamalay-malay ang mag-ina sa sinapit ni Crispin sa kamay ng kura at sa Kristang Mayor. Walang hiya kang bata ka! May nanakaw! Kura, maawa na po kayo sa akin. Huwag kang magtago, hangal! Kasalanan mo yan! Tama na po! Napastangan kang bata ka! Tingnan natin kung hindi mo pa ibalik ang mga ninakaw mo! Hindi po ako nagnakaw. Ang Sakristan Mayor po ang nagnakaw. Huwag kang magbintang! Kahit kailan talaga napakasama mo! Napakasama niyo magkapatid! Inay, kuya, tulungan niyo ako. Agay! Tama na po. Kinaumagahan ay namitas ng gulay si Sisa para sa kura. Sino kayo? Ako po si Sisa. Ako po ang ina ni Crispin, isa sa mga sakristan ng kura. Meron po akong dalang gulay para sa kura. Sige, ilagay mo na lang dyan.
Saan po banda? Kahit saan dyan. Maaari ko ba akong makausap ang kura? Hindi pwede dahil may sakit ang kura. Kung gayoy, maaari ko ba makausap ang aking anak na si Crispin? Huwag ka na magkaila. Alam na ng lahat na si Crispin ay nasa iyong bahay. Nakauwi si Basilio sa aming bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito sa kumbento. Naiwan nga, ngunit tumakas matapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na yun ng mga gwardiya sibil sa inyo eh. Alam mo, napakamabuti mong asawa, ngunit nagmana naman ang iyong mga anak sa kanilang ama. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura, kaya doon kayo magulo sa lansangan. Hindi maaari inyo ikanya ako sa... Hindi maaari! Crispin, nasan ka na? Crispin! Habang hinahanap ng mga gwardyang sibil si Crispin, ay nakita nilang nagtatakbo si Sisa at tinakip ito. Nasaan na ba yung batang iyon? Asa na ba si Crispin? Saan ba nagtago yung batang yun? Sino yun? Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga batang magnanakaw? Oo! Ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak! Huwag ka na magmaangan pa. Ilabas mo yung mga anak. Hindi ko alam! Hindi pa sila nakauwi simula kahapon! Kung gayon, ikaw ang isasama sa amin. Hindi ka makakalabas hanggat hindi mo ituturo sa amin kung nasaan ang iyong mga anak. Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Crispin! Basilio, tulungan niyo ako! Wag! Tama na! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Diyan ka mabubulok hanggat hindi mo ituturo kung nasaan ang iyong anak. Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Palabasin niyo ako dito! Crispin! Anak! Wala akong kasalanan! Ang krimen na yun ay kasalanan ng kura. Pakawalan ang bihag at huwag nang abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang mga kayamanan na nawala. Sabihan ay manalangin kay San Antonio. Pari siya ay hindi niya alam ang mga bagay na iyon. Si Senyor Alvarez. Sa mga oras ding ito ay hinahanap ni Basilio sila Crispin at ang kanyang ina. Subalit hindi niya ito naabutan at sa halip ay mga gwardyang sibil ang kanyang nasalubong. Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Oh, makakalaya ka na. Wala nang mapapakain sa iyo ang gobyernong ito. Crispin! Basilio! Mga anak ko, asan na kayo? Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak, asan na kayo? Andito na inyong ina! Hindi mo kayo naawa sa iyong ina! Crispin! Crispin, anak! Basilio! Andito na ang inyong ina! Crispin! 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 Anak! Andito na ngayong ina!